Magandang araw! Welcome sa Values Education 10, Term 1, Week 10. Ngayong linggo, ating tatalakayin ang wastong pagtugon sa mga isyong pangkalikasan. Para sa pamantayang pangnilalaman, natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa sariling pagtugon sa mga isyong pangkalikasan tungo sa sustenableng pag-unlad. Para sa pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mga mag-aaral ang sariling pagtugon sa mga isyong pangkalikasan tungo sa sustenableng pag-unlad bilang tanda ng pagiging mabuting katiwala. Para sa layuning pampagkatuto, na ilalapat ang wastong pagtugon sa mga isyong pangkalikasan tungo sa sustenableng pag-unlad ayon sa kakayahan. At ang linanging pagpapahalaga ay ang pagiging mabuting katiwala. Bilang baliktanaw sa ating nakaraang aralin, ano ang ating mga napag-aralan noong nakaraang diskusyon? Sino sa inyo rito ang nakagawa na ng mabuting kilos para sa kalikasan? Sino sa inyo rito ang may magandang plano sa hinaharap na makakatulong sa kalikasan? Paghawan sa bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Tukuyin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita na nasa loob ng kahon. Una, sari-buhay. Tukuyin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita na nasa loob ng kahon. Una, sari-buhay. Pangalawa, carbon footprint. Pangatlo, eco-friendly. Pang-apat, sanitary landfill. At panlima, disposable. Sa kasalukuyang panahon, isa sa pinakamahalagang hamon na kinakaharap ng sangkatauhan ay ang mga isyu ng kalikasan tulad ng pagbabago ng klima, pag-ubos ng mga likas na yaman, at pagkawasak ng sari-buhay o biodiversity. Ang pag-aaksyon upang tugunan ng mga hamong ito ay hindi lamang tungkulin ng mga pamahalaan at mga organisasyon ngunit pati na rin ng bawat individual. Sa ganitong konteksto, ang pagpapalawak ng kamalayan at pagtugon sa mga isyu ng kalikasan sa personal na antas ay nagiging lubos na mahalaga. Wastong pagtugon sa mga isyong pangkalikasan. Una, palitan ang mga disposable na bagay ng mga reusable. Ito ay ang pagpapalit ng mga disposable na bagay tulad ng plastic bags, disposable cups, at iba pa sa mga reusable na alternatibo. Una, mali. Una, palitan ang mga disposable na bagay ng mga reusable. Ito ay ang pagpapalit ng mga disposable na bagay tulad ng plastic bags, disposable cups at iba pa sa mga reusable na alternatibo. Sa pamamagitan nito, nakakatulong tayo sa pagbawas ng basura sa ating kapaligiran at nakakatipid din ng pera sa pangmatagalang panahon. Pangalawa, iwasan ang masyadong paggamit ng papel. Ang masyadong paggamit ng papel ay nagdudulot ng pagputol ng mga puno para sa papel na materyales. Pangalawa, iwasan ang masyadong paggamit ng papel. Ang masyadong paggamit ng papel ay nagdudulot ng pagputol ng mga puno para sa papel na materyales. Sa halip na gumamit ng maraming papel, maaari nating gawing habit ang paggamit ng teknolohiya para sa digital na mga dokumento at pagpapadala ng mga email kaysa sa paggamit ng papel. Pangatlo, pangalagaan ang tubig at kuryente. Ang pangangalaga sa tubig at kuryente ay mahalaga upang makatipid sa enerhiya at mapanatili ang supply ng tubig. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagtutok sa wastong paggamit ng tubig tulad ng pagpatay ng gripo kapag hindi ginagamit at ang paglipat ng mga Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagtutok sa wastong paggamit ng tubig tulad ng pagpatay ng gripo kapag hindi ginagamit at ng paglipat sa mga energy-efficient na appliances upang makatipid sa kuryente. Pang-apat,
Suportahan ang lokal at environmentally friendly na produkto. Ang suporta sa lokal at environmentally friendly na mga produkto ay tumutulong. Environmentally friendly? Ang apat, suportahan ang lokal at environmentally friendly na produkto. Ang suporta sa lokal at environmentally friendly na mga produkto ay tumutulong sa pagpapababa ng carbon footprint at pagtataguyod ng lokal na ekonomiya. Sa pagbili ng lokal na mga produkto at suporta sa mga negosyo na may eco-friendly na prinsipyo, nakakatulong tayo sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin at pagpapanatili ng kalikasan. Panlima, i-recycle. Ang pagre-recycle ay isang mahalagang hakbang sa pangangalaga sa kalikasan. Sa pamamagitan ng wastong pagre-recycle ng ating mga basura, nabibigyan natin ng bagong buhay ang mga materyales at nakakatulong tayo sa pagbawas ng basura sa mga sanitary landfill. Ngunit hindi sapat na mag-recycle lamang. Mahalaga rin na sundan ang tamang pamamaraan ng pagre-recycle upang masiguro ang epektibong paggamit ng mga recycled materials. Para sa inyong gawain, narito ang blog-blagan. Gumawa ng isang blog-blagan tungkol sa isang Para sa gawain, narito ang blog-blagan. Gumawa ng isang blog-blagan tungkol sa sariling pagtugon sa mga isyong pangkalikasan tungo sa sustainableng pagunlad. Paksa, sariling pagtugon sa mga isyong pangkalikasan tungo sa sustainableng pagunlad. Hakbang. Una, unawain ang paksa na siyang gabay sa pagsulat ng blog. Pangalawa, maging sistematiko sa pagsulat. Papabasa sa kamag-aral ang unang likha. Iwawasto ito batay sa napagkasundoang pamantayan kaugnay ng nilalaman, organisasyon at bisa ng wika. Pangatlo, ibalik sa orihinal na gumawa ng sulatin at muling ipapabasa sa iba na namang kamag-aral. Pang-apat, magpasya kaugnay sa pagpapayaman ng ginawang sulatin. Hanggang dito na lamang, kita tayo sa susunod na aralin.